Kung tuyo, dili, sapsap at iba pang klase ng dried fish ang nakahain sa ating lamesa, for sure, mapapa-extra rice ka dyan. Pero syempre, ang malaking tanong, magkano nga ba itong binibenta at saan kaya makakamura? Yan po ang alamin natin straight from our Nyora na live po ngayon sa Pasay Public Market. Mami Chiki, magkano po ba ang presyohan dyan ng dried fish? Mahal po ba o mura? Angela, alam mo, sana lahat ng mga vendors ng dried fish ay katulad ni Miss Nora Solano dito. Si Aling Nora po, dito sa Pasay Public Market, talagang ayaw niyang itaas ang presyohan ng kanyang mga dried fish kahit na kuminsan, halimbawa ngayong mga cold season, medyo malamig, tumataas ang bigay sa kanya ng kanyang mga supplier. Ayaw niya ipasa sa kanyang mga customer dahil alam din niya na ganun talaga kahirap ngayon, di ba, ma'am? Yes po. Oo nga, ang galing nga eh. So, talagang matagal na yung mga presyo ninyo dito, hindi walang galawan. Hindi masyado po. Hindi Ganun masyado, po talaga. oo. Ganun po talaga yung presyo namin. Sanya, nagbababa pa kami. Wow. Yung mga time magbababa Ang pa galing kami. naman. Ma'am, dadaanan natin yung ilan sa mga, yung pinaka mga sikat at popular na mga tuyo, na mga dried fish dito sa inyong tindahan. Ang dalagang bukid lapad, pakita natin. Ito po. Ito po, ma'am. Yan, 360 per kilo. Flying fish, nasaan ang flying fish? Ito po, ma'am. Yun, yung parang mahahaba. Yan, Yes, nasa po. 300 per kilo. Hasa-hasa, 360 per kilo. Ayan naman, tingnan, may show and tell tayo. Ang dried tilapia. Ano po ang itsura ng dried tilapia? ganito. Ay, yung mga baby tilapia. Ito Kasi po, ayaw nila ng sobrang malaki. Opo, Kasi ito po matigas. nasa 200 per kilo. Yes. Yung ayungin, asan po yung ayungin? Ito po yung ayungin. 360 per kilo po yan. Opo. Ang ano ba yung kabase? Tama ba yun? Kabasi po. Kabase. Ganito po. Bago yan Kabase. sa pandinig Kasi ko. dati po hindi pinapansin yung isda na to. Ngayon Opo. ginawa nila, dati tinitina pa. Ngayon dinadaing na rin po eh. Kabase. So anong Yes, katulad nito? Halimbawa hindi kayo familiar. Para yan lasang ano? Parang katulad din po nitong tuyo. Kaya lang to, may malasa po yung niya, yung pinaka-atay niya. Okay. So parang mas may flavor. Okay. Magkano yung kabase? Tapos mananipis Nasa yung 240. tinik niya. Mas mura, no? 240 per kilo yan. Yes po. Opo, ang sapsap nasa 300 per kilo naman. Yes po, ito po yung sapsap Ayan. natin. Ay, ito, kilala ko itong sapsap. Palid. Sapsap palid. Opo. May sapsap, lawayan din po tayo. Mas maliit pa. Ang Opo. cute, oh. 240 lang. Ay, sorry. ma'am. 240 naman yung mas maliit. Ay, ang dilis, ayan, yan naman pinakamasarap Mahal papakin. ngayon ang dilis. Mahal ngayon. Yes po, kasi wala talagang bulihan kahit sa Cavite, sa iba't ibang Ay, lugar. ganun po ba? Palawan lang po ang karamihan meron at mas bati. So nasa 440 to 500, medyo mahal yan. Yes po, ma'am. Iba nga, nagsi-600 pa sila. Ganun. Minsan puhunan pa lang po ng iba yun eh. Yes, kaya lang kasi yung sa direct din ako kumukuha, kaya medyo nakakasabay tayo ng presyohan. Okay, so pang payo natin, kung gusto nyo, ipagpaliban nyo muna yung dilis. Sumubok tayo ng iba muna. Although kung talagang gusto ninyo. Sakto lang po yung presyo natin sa dilis. Yun. Hindi po tayo Actually, nag-overprice. so kay Ma'am Nora lang tumataas, hindi po sa inyo. Di ba? Ang galing talaga ni Ma'am Nora. Opo. Pero ito, ang daming choices pala. Kung ako sa inyo, susubok ako ngayon ng mga hindi ko kilala. Halimbawa, yung 240 per kilo. Ano nga pangalan? Kabase? Ito, ma'am, kabase. Di ba? Susubukan natin yan. Meron din yung tuyo sa linas, 300 to 360 per kilo. At ang salted dried fish, ginamos, dilis, bahong sisi at tugnos, 50 to 120. Saan po? Ito po yung bahong, may padas tayo. Patingin po natin. Bahong. Ayan, so nakabote na. Okay. May padas tayo. May sise. So ito naman, diretso na, wala na luto-luto to. Yes, ma'am. Ano lang po yan, nilalagyan lang po ng kalamansi at saka sili. Okay. Kasi yan, mayroon din tayong ginamos. Ano po yung dried lupoy? Ay, Saan ito ba yun? po. Ayun po, nasa likod. Ay, nasa likod. Oo nga. Okay, wag na. Sige Hindi na po. yung mabot. Yung labahita, meron din palang dried. Nasa Yes, 360. Yan yung medyo mas mataas yung presyo. Mahal Bakit po po? kasi ngayon eh. Opo. 400 pa ang bentahan ng mga ganito. Ito po yung, alin ba ito? Labahita. Labahita. Ayan o, tinan nyo, malaman pa rin, di ba? Ito yung finifilet ninyo, pwede rin pala na dried. Yes. Okay. May malalaki din po nito yung mga... Meron din nga kayong tuyong alamang, tsaka tuyong hipon. Nasa Yes, 300 po. ang alamang, nasa 600 ang tuyong hipon. Pati, meron Ito po. yung hipon, Ito, 600. nakikita ninyo. 300 po yung tuyong alamang. Yung dulong,
Ito pong small, Ay, ang semi sarap po ng ito. dulong na yan. Okay, nasa 600 ba per kilo ang dulong? Yes, po. Okay. Ito, pandami natin binibigay na presyo. Hasa-hasa, 360 per kilo ang dried. Galunggong, 360 din. Opo, Ang bisugong bato, Marites yan, mataas, galunggong. 490. At yung huli, 800 per kilo ang pusit na dried. At yung espada, yan medyo premium talaga. Magkano yung espada per kilo? 1,000. 1,000. Boneless po yun, unsalted po yun. Ay, ito, oh. Nakikita ko talaga yan kuminsan kapag nakapake. Pero madami naman ang 1 kilo dahil napakanipis. sobrang Ilang nipis. piraso makukuha sa 1 kilo? Madami po. Madami. Hindi ko pa lang alam kung ilang piraso. Okay. So, ayun din naman ang iisipin ninyo. At saka napag-usapan natin, di ba? Kapag ikumpara ninyo ang presyo ng dried fish at saka ng fresh, syempre, pareho yung per kilo, pero mas marami piraso. Mas marami pa makukuha. yung dried. Oo. Okay. Kasi, inisip natin, kunyari, ang dito tayo, dalagang bukid. Sa 1 kilo, ilang piraso ng dried dalagang bukid ang makukuha Siguro nyo ganito mga size? 5 lang pag ganito kalaki, 5. Sa fresh. Ang fresh. Eh, Pero kung dito pag sa dried, Sa dried, mga 10. 10 pieces. So, yun po, kaya iisipin ninyo. Total, pagkain nyo, tama rin kasi mas matagal yung buhay kapag ka... Yes po. Tsaka mas matipid pang ulam ka. Okay. So, mamaya, ito sa pwesto nyo, nalaman na natin yung mga presyo nyo. Pero more or less, ganun din naman sa lahat ng tindahan. Yes, dito sa- karamihan po. Minsan mas mahal pa po. minsan mas mahal pa. Talaga dito kayo kay Ma'am Nora. Pag-usapan natin, paano nga ba gumagawa ng dried fish? At tuturuan nyo kami at Nora na kung paano magandang anong gagawin sa bahay para mas manatiling fresh or preserved, yung Yes, ma'am. inyong, para hindi tayo nasisiraan. Opo. Nasisira din pala ang dried Nasisira din fish. po. May mga panahon masisira pag pinabayaan. Pero kung marunong kayo sa pwede pong ibalot sa Ay, mamaya po, dyaryo. magkukwento tayo. Okay, Kung sige. hindi kayo marunong, mamaya matututo tayong Opo, lahat. yun. Ha, Ma'am Nora? Yes. Okay, so babalik tayo dito sa Pasay City Public Market. Samantala, back to you muna. Hi kayo kay Angela, kay Dimples, at kay Andre. Alam mo na, Mami Chiki, yung pasabay namin, ha? Maraming salamat po sa inyo, Mami Chiki. Sa mga nag-crave po sa tuyo ngayong araw, isama po ninyo sa inyong listahan ng bibili ninyo, ha? Ano pa nga ba ang dapat natin matutunan kapag bibili nito? Aba, syempre, itatanong po natin yan sa ating Nora na live pa rin po ngayon sa Pasay. Mami Chiki, pa-share naman po sa amin ng mga tips sa pagbili ng dried fish. Yes! Angela, pag sinabi nating tuyo, ako kasi pag sinabi mong tuyo, dried fish, parang iniisip ko lahat yan, tuyo, di ba? Pero pag sabihin nilang tuyo, actually, shortcut yun para sa etong klaseng isda. Alam nyo ba ang pangalan? Mga mami? Alam niyo yun, yung mga nakikinig sa atin, mga nanay, di ba ito po yung salinas? Yes, po. Tama. So pag sinabi nilang tuyo, pabili nga ng tuyo, eto pala yun. Pero lahat naman kasi yan tuyo eh, Opo, di ba? dried fish. Paano nga ba pagtuyo ng isda, Ate Nora? Ito po kasing pagkagaling sa dagat, mayroon na pong pagbababaran yan, Opo. diretso sa babaran. Ngayon yung binagbababaran po, may asin po na kinanaw. Bago, siguro mga 6 to 8 hours na, bababad. Ibababad, opo. Tapos, nilalagyan pa rin po yan ng yelo para hindi mamula. Para Okay. sariwa pa rin po. So, halimbawa, mahuli today o fresh today, tapos ipaprocess yung kinabukasan, pwede nang ibenta Yes, ng tuyo. ibilad. Opo. Ibibilad pa. Ililinis. Tapos, nililinis Inuhugasan pa. pa po bago bibilad, bago wini-spray sa bilaran po. Kahit anong isda, ganun ang proseso. Pareho ang proseso. Karamihan po ng basta kasi pag medyo malalaki, meron lang pong mga dried fish na mga unsalted na direct galing sa dagat, Diretso. Halimbawa, dilis po, Mhm. direct po siya. Tapos yung mga, Dulong. itong mga lupoy. Okay, so iba-iba din, Hindi depende na sa siya klase. ginagamitan ng asin, maliban na lang kung umuulan. Okay. Kasi pag medyo umuulan, makulimlim yung masisira po kasi. Tapos pihado, merong mga mas magagaling magdaing kesa sa iba. So, Yes hanap kayo po. ng mga vendor katulad ni Ate Yes. Nora. Ang ganda, wholesale retail po dito. Kayo ba ay natatakam sa galunggong? Kasi ang galunggong, yan ang basehan natin kung maganda ang presyo o hindi. Sa ngayon, ang fresh galunggong nasa 160 per kilo. Kung lalaki, alam mo ba, Angela, mas mahal pala yung lalaking galunggong kesa sa babaeng galunggong. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Oo Yun nga, ang ano hindi yung ko po sekreto? alam. Kanina pa namin iniisip. Tingin ko dahil parang mas malinamnam yata yung sa Opo, lalaki. basta yung karamihan po ng hinahanap ng mga tao,
lalaking galunggong. Lalaki. Pero syempre, kung kayo nagtitipid, gusto nyo pa rin ng galunggong, doon kayo sa babae, makakatipid kayo, makukuha nyo pa rin yung lasa. Yes, ma'am. Okay. Eto, kung bumili kayo ng galunggong na 160 per kilo, yung malalaking lalaki, no, mga 3 to 4 pieces ang kilo, no? Eh, sabi ko, kung bibili kayo ng dried fish, medyo mas maliliit ng slide, pero puro lalaki to. Magkano ang kilo nyo? 360 po ngayon. 360. So, parang mas mataas. Pero naman, tingnan natin. Ang dami, oh. Tingnan nyo. O yan. O, wala pa. Kulang pa to. Dadagdagan pa natin. Ito kasi, tingnan nyo to. Ito po ang 2, 4, 6, 8. Mga 10 pieces ng galunggong, nasa 200 grams lang. So, tingnan nyo, ang dami. Dadagdag ko pa to. O yan. Ito po yung 1 kilo. Naku, kung bilangin nyo yan, mga nasa 30 pieces yata ito eh. So isipin nyo, kahit mas mura ang fresh, mas marami talaga kayo makukuha kapag dried. So ang kinalabasan yan, makakatipid talaga kayo. Mas tipid. Sige. Ako, syempre interesado ako sa tilapia dahil paborito ko yan. At ang presyuhan ng tilapia ngayon, nasa 130 per kilo yung maliliit na fresh. So mga 4 to 5 pieces yan. Pero kung dito, 200 per kilo, tama? Yes po. Okay. Etong hula ko, sabi ko, magkukuha ako, magsasandok ako, mukhang 1 kilo yata to, ang dami. Pero baka lumagpas ako ha, kasi ang dami. Tignan nga natin. O, kita mo na, kulang pa rin. Nasa 800 grams lang ito. So, sa 200 pesos, dadagdagan ko pa. Teka muna. Ito ba tilapia ba ito? Mukhang tilapia. Yes po. Dadagdagan. Ilang piraso ba to? O, ang dami. 2, 3, 6, 9, 12 pieces. Idadagdag ko pa. Tignan ko kung makaka 1 kilo ko ng ganito. O, ang galing ko naman magtakal. Parang talagang memorize. Tawad na yung 1 tawad na yung 60, Yes, ah. So, ito po, ang nakuha ko for 200 pesos. Yes po. Ayan. So, kung ikumpara ninyo sa fresh, syempre, kung minsan hinahanap nyo yung fresh, pero maganda rin na bumili kayo ng dried. Kasi, papaano po tinatago ito sa bahay para manatiling hindi nasisira? Ano pong gagawin? Ang kailangan lang po ay balot sa dyaryo bago ilagay po talaga sa Paano? Isa-isa? Paano po? Hindi po. Yung Igaganyan nyo lang. May dyaryo ba kayo dyan? May dyaryo din po. Oo nga. So, dapat pala, dinemo natin. Opo. Ayan, dyaryo. Ito O, po. so, paano po? Kukuha lang kayo ng mga dyaryong gamit. Yung mga Opo. dyaryo. May nagbabasa pa ba ng dyaryo? Kahit anong papel. Nakakabili yung pa po. nabibili naman. Okay, Opo. so ito po yung papel. Babalot Paano po po? natin. Sige, paano balot? Yan po, Diretso balot lang. po. Sige lang, pakita natin. Kailangan ba maraming papel? Pwedeng hindi po, basta yung sakto na mababalot. Alam mo, wag mong ganito lang po Opo. kadami. Ibalot po natin para manatili siyang maganda. Opo. Ilagay po natin sa ref. Sa ref. Rine-refrigerate Malamig. pa rin pala. Kaya may Okay. storage po tayo ng mga dried. Parang ang maganda yata, dun yung meron mga cabinet, Oo, yung may mga drawer doon. Hindi, may mga storage po ng mga ice, yung Okay. malamig po. Tapos tama siguro yung ginagawa Ice ninyo, storage. ibalutin nyo na parang Opo. portion-portion para kung ilan lang yung kakainin nyo. Yes. Pang isang tao lang yata ito, may masarap yung inyong na tila. Ayun, alam na natin kung paano magbalot. Alam na rin natin kung ano yung mas masarap na golonggong at kung ilan na makukuha nyo sa 1 kilo, di ba? Ang Yes, dami na po. namin natutunan sa inyo. Saan po nila kayo hahanapin dito sa Pasay City Dito pa Public rin Market? po sa palengke ng Pasay Public Market. Opo. Bago pangalawang pwesto, sa bungad lang po yung aming pwesto. Okay. at may Indas isa pa. 11. Meron pa isang pwesto, saan po? Sa Bacoor. Wow! Bacoor branch po. Kita nyo, dalawa na yung branch ni Ma'am Nora. Ganyan kasi very successful. Hindi kasi ang dati inyo. po, 5. What? Bago po nag-pandemic. Pero kasi nag-iba na nga po yung Opo. tapos hindi na kaya ng katawan. Di bale po. Na lang, dalawa na. Alam nila kung saan kayo Yes. pupuntahan dito sa Pasay City. Maraming salamat, Thank you, Ate Ma'am Nora. Kiki. Dami ko natutunan sa iyo Salamat today, po. Pati si Angela. Angela, galunggong na tayo mamaya. Yes, Mami Chiki! Nagpasaing na kami dito para sa pagbalik mo. Kakain na tayo. Maraming salamat po sa iyo, Mami Chiki. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.